Marahil hindi na bago sa bawat isa sa atin ang Facebook, YouTube, Twitter at kung ano na pang social networking sites. Lalo na sa panahon ngayon na halos umiikot na lang sa mga computer ang buhay ng tao, especially ang mga kabataan. Kung tutusin, maganda naman ang dulot ng mga bagay na ito sa tao, pero hindi rin may kakaila na mayroong negative side ang paggamit ng social networking sites. One of these is cyberbullying. Ano nga ba ang cyberbullying? Siguro kung bullying lang, alam na natin kung ano ang ibig sabihin nun. Pero cyberbullying is somewhat different kung ikukumpara sa typical na bullying. Cyberbullying is the use of the internet and related technologies to harm other people in a deliberate, repeated, and hostile manner. As it has become more common in society, particularly among young people, legislation and awareness campaigns have arisen to combat it. In the summer of 2008, researchers Samir Hinduja, Justin Pachin published a book on cyberbullying that summarized the current state of cyberbullying research. The research documents that cyberbullying instances have been increasing over the last several years. They also report findings from the most recent study of cyberbullying among middle school students. Certain characteristics inherent in online technologies increase the likelihood that they will be exploited for deviant purposes. Unlike physical bullying, electronic bullies can remain virtually anonymous using temporary email accounts, pseudonyms in chat rooms, instant messaging programs, cell phone text messaging, and other internet venues to mask their identities. This perhaps frees them from normative and social constraints on their behavior. Isa sa biktima ng cyberbullying si Romar, isang third-year college na kumukuha ng kursong BS-IT. Madalas siyang lokohin at pagtripan ng kanyang mga kaklase hindi lang online, kundi pati na rin sa paaralan nila. Ayun, kagaya ng bullying, cyberbullying. Yun, minsan kasi trip nila yun pero pinabayaan ko na lang kasi alam ko naman na wala lang yun para sa akin. Kasi mga classmate ko naman sila, kumbaga, kaibigan, ganun. Hinayaan ko na lang sila, yun kaibigan ko. Yun, nakikisabay ko lang, tahimik, buti na naunawaan ko kung anong gusto nila. Doon sila masaya eh, hindi ako magagawa. Masabi ko, yung keep it up, gawin na lang gusto nila. Hindi ako magagawa, kasi doon sila masaya eh. Yung gusto ko lang naman yung pasaya yung mga kaibigan ko, hindi ako magagawa. Pero ano nga kaya ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga kabataan ay nagagawa mambuli sa internet? Maaring galit siya doon sa isang tao na yun o kaya meron siyang nais na makuha doon sa tao. Maaring gusto niya manghingi ng pera or something na magbe-benefit doon sa taong nambubuli. Maraming dahilan eh. Siguro yung di ba ginagawa nila yun, nagbibring sa kanila yun ng kasiyahan. Yung iba naman, ginagawa nila yun para gumante. Tapos yung iba naman, siguro insecurity na lang. Siguro para sa akin siguro trip lang nila. May mga tao kasi na gusto lang mambuli lang talaga para makita nila na may naasar sa kanila. Hindi ko, mas gusto nila na may nagagalit sa kanila, kaya Siguro kasi sa social networking site, pwedeng gumamit ng ibang account, pwede kang magpakilalang ibang tao, tapos pwede kang mambully kasi hindi na talaga kilala yung totoong identity mo. Siguro ganun. Gaya ni Romar, hindi rin exempted ang isa sa mga klase niyang si Benson sa mga pang-aasar at pambubuli ng kanilang mga kaklase. Minsan sa account ko sa FB, siguro hindi ko lang kasi na-log out yun or else na alam nila yung password ko. Nag-post sila doon ng bagay na yung nagsasabing ito, ganito ka, ganito ko. Then, ang sama kasi nun, maraming taong nakakakita para naman kasi sa akin, ayokong ginaganon ako. So, although source siya ng fun, pero para nakakababa ng bilang ako. Minsan,
natatawa na lang ako bigla. Pero minsan din naman, minsan din naman nalulungkot din ako kasi bakit naman nila gagawin yun? Wala namang masama. Wala namang dahilan para gawin nila yun. In 2007, Debbie Heimowitz, a Stanford University master's student, created a Dina's Deck, a film based on Stanford accredited research. She worked in focus groups for 10 weeks in 3 schools to learn about the problem of cyberbullying in Northern California. The findings determined that over 60% of students had been cyberbullied and were victims of cyberbullying. The film is now being used in classrooms nationwide as it was designed around learning goals pertaining to problems that students had understanding the topic. The middle school of Megan Mayer is reportedly using the film as a solution to the crisis in their town. Siguro, kung gumawa ng ako sa isang social network site, doon safe na safe kasi syempre. Hindi ka nila mabubully. Wala kang wala kang account. Wag na lang pansinin. Or tumahimik na lang. Hindi na lumaki. Hindi kasi mahinto yun eh. Ano yun eh, social network. Ano yan eh, patuloy yan. Siguro ganito na lang. Di ba sa social networking sites na tayo nag-post ng mga pictures natin, ganyan. Siguro, huwag na yung ating i-post or private na lang natin kung ayaw natin na makapag-comment sila doon or makapag-bully sila sa atin. Siguro doon sa part na yun, ang nakikita ko kung gusto talaga natin ma-prevent kung ano nangyayaring yung cyberbullying na yun, probably baka ang dapat nag-edit noon or gumagawa ng paraan para hindi malabas yung hindi magagandang mga messages is the social networking itself. Kasi just like the YouTube, di ba? Nagagawa niya na pigilin yun in social networking, possible siguro ganun. I-edit nila. Kaya lang, the problem with that, let's say for example, Tagalog, Bisaya, Ilocano, paano natin malalaman kung ano yung sinasabi nun kung ang i-edit si Mark Zuckerberg. Hindi na nga maiwasan ang paglaganap sa mundo ng paggamit ng internet upang maging means ng communication. Ito ang nagiging paraan para makausap natin ang mga kamag-anak natin na malayo sa atin. Ito rin ang nagiging paraan para magkaroon ng madaming kaibigan at connect sa mga kilala natin in personal. Pero ito rin ang nagiging paraan ng ilan para manloko ng kapwa nila. Hindi magandang gawin ang manloko at mambuli ng kapwa. Sabi nga sa kasabihan, huwag mong gawin sa kapwa mo ang isang bagay kung ayaw mong gawin din niya ito sa iyo. Hindi, kasi ako unang-una nang bubuli. Hindi. Siyempre hindi. Siyempre hindi. Siyempre hindi. I think it depends. Depende siguro. Siguro kung kaklose ko naman, sakto lang yun. Yung Siyempre hindi. Siyempre hindi naman ako pangit.